Nako mga kababayan, makinig kayong lahat dahil ito ay isang napakagandang pag-uusapan natin dahil this concerns our health, ang ating kalusugan. Ngayong taon na to na 2025 ay isa lamang pong pinakamagandang regalo ang binigay ko sa sarili ko. At ito ay ang stem cell treatment. Dahil para sa akin, mag-like na kayo, mag-subscribe na kayo dahil isi-share nyo pa yan dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay bagong taon, bagong kalusugan. Bansang Pilipinas at mga kaganda. Sa inyo pong lahat ng aking mga milyong taga-subaybay. Mother's Point of View. Alam niyo po mga kababayan, ako po si Ricky Reyes ay napaka-practical kong tao. Hindi ko iaasa ang aking hanap buhay, ang aking sarili, ang aking kalusugan sa ibang tao. Hahanap ako ng source, hahanap ako ng paraan kung paano ko mabibigyan ng solusyon lahat ng mga problemang dumadating sa atin. Totoo po ang kasabihan na lahat tayo ay mawawala sa mundo. Totoo po yan. But to make our life enjoyable is another thing. What I mean here is, tayong tao, we should learn how to put life into our life. Hindi natin kailangan na magtiis sa lahat ng mga dapat tiisin dahil sasabihin natin, ang mahal naman yan. Ang tanong ko naman, nagpakahirap na kayo habang buhay nyo. Ano ba namang gastosan nyo naman yung sarili nyo ng worthwhile? Nagpakahirap kayo magtrabaho, pinakain nyo ang mag-anak nyo, pinaaral nyo lahat ng anak nyo, napatapos nyo lahat, pati mga apo nyo, kayo na rin na nag-iintindi. But little did you know that you are forgetting about yourself. Gusto ko magkwento sa inyo. Alam niyo po, mga 3-4 months ago, I started feeling the pain in my back. Dito po sa bewang ko. Dumating yung point na hindi ako makabangon sa kama. I have to call on my kasama sa bahay, si Joby, si Jubel, si Joey, para iangat ako at makabangon ako sa kama. Tiniis ko yun ng mga 4-5 days na hirap ako sa pagbangon. Dumating pa yung point na gusto kong magwiwi ng madaling araw, pagbaba ko sa kama, basta na lang ako napadapa sa sahig. Pinipilit kong iangat yung sarili ko, pinipilit kong bumangon, hindi ako makabangon sa sobrang sakit ng likod ko. So I shouted to my partner and he woke up. Itinayo niya ako, sinuman niya ako pumunta sa banyo. And I told myself, what is happening to me? Tanggap ko naman po that I'm already past 25. At pag tayo past 25 na, lahat sa ating katawan ay mabubulok na. Magkakaroon na tayo ng iba't ibang sakit. Ang tao kasi para sa akin ay may stages. Bata ka, adolescence ka, nag-aaral ka, nakatapos ka. Pagdating mo ng 20, trabaho ka ng trabaho. Pinukpok mo na yung sarili mo, katatrabaho. Pagdating ng 30, 35, 40, trabaho ka pa ng trabaho, ipon ka ng ipon. Pagdating mo ng 50, hindi mo alam, napabayaan mo na yung sarili mo. Napakaraming bagay sa katawan mo, ang masakit na binabaliwala mo lang, akala mo ganun lang yun. Noong mga 1 linggong napakasakit ng likod ko, I decided to go to my doctor. Si Dr. Rafael Claudio, who happens to be the head of the Orthopedic Division of Medical City. So I told him what had happened to me, na sobrang sakit ng likod ko, ganyan. So sabi niya, sige, bigyan kita ng painkiller. But habang nagpe-painkiller ka, magpa-x-ray ka, magpa-MRI ka,
Nung mainom ko na yung painkiller, nawala yung sakit sa likod. So, nagpa-x-ray ako, nagpa-MRI ako, because I know that in my last MRI, like 4 years ago, my lumbar 2 and lumbar 3 ay nagdidikit na. Nawawala na yung cartilage sa gitna, so sumasakit yung likod ko. So, when I got all the result of my test, I went back to my doctor again. Sabi niya, yung lumbar 2 and 3 mo, we're getting better. Hindi ko alam bakit sumasakit yung likod mo. Thus, continue your medication para walang sakit. I took it as it is, but my mind does not stop. I know that something is wrong. So what I did, I had a blood cam. Nagpakuha ko ng dugo dito at pinatignan ko yung chemical analysis ng aking katawan. Then I went to my doctor, Dr. Palafox ng Cardinal Santos, and kinento ko sa kanya yung mga nangyari sa akin. Ang sabi niya sa akin, did you show this to your ortho doctor? Sabi ko, not yet. You should show him this. So nakita namin na kaya pala ubod ng sakit yung likod ko. I am already losing all the calcium in my body. Masyado na mababa yung calcium ko, which I know that's happening to everyone. Basta umakyat ka ng 50, ang calcium mo bababa na. Ang albumin mo bababa na, magkaka-pneumonia ka na. Bababa na lahat ng mga bitaminang dapat ay marami ka pa sa katawan. This is because lahat tayo ay tumatanda. Pinakita ko naman ulit kay Dr. Claudio na ito yung resulta, mababa yung calcium ko. So binigyan niya ako ng gamot para ma-take that. But I don't stop from there. I know that something can be done, and I've experienced this 18, 15, 10 years ago when I started having stem cell. Alam niyo noon, yung likod ko masakit. Bago ko matulog, ay kinocompress ng aking mga kasama sa bahay hanggang binti, hanggang paa, para makatulog ako. Because I already have severe arthritis. But the moment I took my first stem cell, biglang nawala yung pain ng arthritis. All of a sudden, lost talaga. Nawala talaga. Second, ganun din. Third, ganun din. Yung arthritis, mapatapat ka lang sa air condition na malamig. May electric pa na malamig. Malamig ang panahon pag December. Sobrang kirot. Sobrang sakit. At ito yung pinagdaanan ko. So, ang ginawa ko, I decided to have another stem cell again to take away the pain in my back because I'm already diagnosed as severe osteoarthritis. Ang pangit pakinggan. Pero yun po ang katotohanan because I'm already past 25. I don't mind spending because it is my body. Same thing I would like to tell all of you. Gastusin nyo yung pera nyo para sa inyo. Huwag kayo magtiis na kada umaga hindi kayo makabangon sa kamat. Aray. Huwag natin parusahan ang sarili natin. Naghanap buhay na tayo all our life. Why suffer much? Always remember, every painkiller that you will intake, ang katapat niyan, sisirain ang kidney natin. At pag nasira ang kidney natin, ang kalalabasan natin ay dialysis. Pag nagsimula kayo ng dialysis, sa una, twice a week. Pag lumalala, magiging thrice a week. Pag tumagal-tagal, magiging 4 times a week. Pag nag-4 times a week, magdasal na kayo. That's the time of goodbye. Ang sinasabi ko ay, let's put into our life. Lagyan natin ng buhay yung buhay natin. Lahat ng madidiscover natin, ay gawin natin. I always believe that anything and everything under the sun about science, about technology, let's all try it.
Dahil naniniwala ako at nobody dies in trying. Dahil lahat na ito ay hindi naman gagawin ng mga doktor, ng mga eksperto, kung wala magiging epektong maganda sa katawan natin. Tigilan na po natin yung katitipid, kaiisip, ang mahal niyan, ang mahal nito. O kung namamahalan kayo, edi magtiis kayo ng kada umaga, hindi kayo makabangon, at sasabihin nyo, aray, 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 aray. Please. I don't think we deserve this. I don't think we deserve a life that's full of pain. Ang daming pain na dinaan natin sa buhay natin emotionally. Why go through the physical pain afterwards when you're already old, but you can still help it? Tatandaan po natin, ang katawan natin, habang tumatanda tayo, lahat ng vital organ sa katawan natin ay tatanda. Ang utak natin ay tatanda. Hanggang sa 50, 60 kayo, nagiging makakalimutin na kayo. Hindi na kayo nakakatanda. Sino ba yan? Sino ba yun? Nakakalimutan nyo na. Because slowly nagkakaroon na kayo ng dementia. At bukas makalawa, Alzheimer's na siya. Baka pati kasama nyo sa bahay ay hindi nyo nakilala. At hindi nyo na alam ang pangalan ng mga anak nyo. Ang stem cell, full brain. Ibabalik muli ang utak nyo. Magiging sharp kayo. And why go through the decaying of our vital organs? You have to remember, we have brain, we have heart, we have liver, we have pancreas, we have spleen, everything. All of this will get old. Dahil ang buhay ng tao, habang tumatanda tayo, ang cells natin sa katawan ay 3. Magiging dead cell, matanda na kasi tayo, so yung cell na yun mamamatay na. Yung heart nyo, hihina na. Yung heart cell, hihina na. Magkaka-atake de corazon kayo. Magkaka-stroke kayo. Meron tinatawag na dormant cell. Yung dormant cell, ito yung mga cell ng puso natin na hindi masyado nagpa-function. At meron tayong tinatawag na active cell. Yung stem cell, bubuhayin muli ang dormant cell. Yung mga tamad na dormant cell. And the beauty of this is, nagpapatreat ka, alam mong babata lahat ang vital organs mo, alam mong pababatain lahat. Kahit ngayon, the last episodes that I showed you, na kahit si Junjun ng asawa niyo, mabubuhay pa. Ang mga babae, magkakaroon ng hormonal balancing. Lahat ito ay nagagawa ng stem cell. But the beauty of this is, ginagawa ang stem cell, hindi sa ospital. Ginagawa sa first-class clinic na kung saan nakatira ka sa 5-star hotel, pre-breakfast, bababa ka na lang sa clinic, and you will do all the works. Gusto kong silipin nyo kung gaano kaganda ang clinic ng Villa Medica, Bangkok. Nako mga kagandahan, take note. Everything is being done here, inside out. Ibig sabihin, the treatment come from the inside, going out. At itong napakagandang kwartong ito, nako, infusion room lang ito. Vitamin C, lahat, pati booster ng brain nyo ay gaganapin dito. Dahil kailangan malinis na malinis at malakas na malakas kayo. Silipin po natin ang ating mga infusion room. Dako, ito ang enjoy ako at gusto kong ginagawa. Ang hyperbaric room. Ano ba yun? Ito yung way na kung saan lahat ng bad oxygen ng ating katawan ay mawawala dahil papalitan ng bagong oxygen. Yan yung ginagawa ni Michael Jackson. Kaya nagmukhang maganda ang kanyang health during his life. Silipin po natin.
Naku, Diyos ko pong ina ng awa. Ito ang talaga naman the best. Alam niyo ba, ang paglilinis ng katawan ay hindi lamang iinom mo kayo ng gamot, ilalabas nyo. Kailangan ng gagaling sa ugat. Itong kwartong ito is the new machine for the oxygen na kung saan padadaluin at lilinisin pati ating dugo. Gusto kong silipin niyo. Oh my God, mga kababayan, your money is nothing compared to what you will experience. Your money will give you new life again. Sa ganda ng facility, chinek ko isa-isa ang mga gagawin. It's a thorough examination. Walang katumbas yung mga physical examination, laboratory natin dito sa mga hospital. Dito, lahat ay papaliwanag sa atin anong manggagawin, anong mangyayari. Ano pang ginagawa nyo? Mag-like, mag-share, mag-subscribe, at huwag na kayong magtipid, mga kababayan. Gastusin ang perang yan para sa sarili nyo, para sa katawan nyo, dahil pag dumating kayo sa dulot, namatay din kayo. Kaluluwa na lamang kayo, nagsasalita, sabihin nyo, sayang naman, sana gumanda pa ang buhay ko, sana ginastos ko na nung nabubuhay pa ako. Huwag magsisi when you're gone. Dapat habang nandito tayo, gawin na natin ang dali. At lahat yan ay dito na lang nakikita at nalalaman sa Mother's Point of View.